Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita ngayong umaga. Dismissal ng Quezon City Prosecutor's Office sa grave threat complaint kay dating Pangulong Rodrigo Duterte pagkakait sa katarungan ayon kay Representative Franz Castro. Trade mission sa Pilipinas ipadadala ni US President Joe Biden sa March 11 to 12, 2024. Mga virus na nauugnay sa stomach flu nakita sa ilang stool samples ng mga nagka-gastroenteritis ayon sa Baguio City LGU. At SB19 at Flo G tinanghal na big winners sa ginanap na 9th Wish Music Awards. Charitable organizations nagpasalamat sa advokasya ng Wish 1075. Dismayado si ACT Teachers Party List Franz Castro sa desisyon ng Quezon City Prosecutor's Office na i-dismiss ang kanyang reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pag-aaralan din aniya nila kung ano ang kanilang susunod na hakbang. Narito ang report ni Rosa Licos. Pinagkait na katarungan. Ito ang naramdaman ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa dismissal ng grave threat complaints niya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito sa umano'y pagbabanta sa kanya ng dating Pangulo sa kasagsagan ng issue ng confidential fund laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mambabatas, nagpapakita lamang umano ito na hindi kinikilala ng Prosecutor's Office ang takot na idinulot nito sa kanya at kanyang pamilya. Sa ngayon, hindi pa nila natatanggap ang kopya ng desisyon ng piskalya. Ngunit pag-aaralan umano nila ito at muling kukonsultahin ng mga abogado para sa mga susunod na hakbang. Dismayado naman ang mga kapwa makabayang black lawmaker sa desisyon ng Quezon City Prosecutor's Office. Batay kay Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, nakakabahalang maging halimbawa na ang desisyon para sa mga red tagger at tila nagpapahiwatig umano na katanggap-tanggap na ang pananakot at pagbabanta sa buhay ng human rights advocates. Sa pahayag naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, kapag ordinaryong tao umano ang nag-tweet, hinuhuli kaagad. Pero ang dating Pangulo, kahit anya sa TV na nagbanta sa buhay ng iba, hindi pa rin napapanagot. Base sa inilabas na desisyon ng Quezon City Office of the City Prosecutor, hindi na ipakita ni Representative Castro na seryoso at tahasan ang ginawang pagbabanta sa kanya. Inilabas din umano ng dating Pangulo ang kanyang mga pahayag kasunod ng heightened emotion sa kasagsagan ng issue ng confidential fund at napabalitang impeachment laban sa anak nitong si Vice President Sara Duterte. Bilang ama, natural lamang aniya na madismaya at depensahan ng kanyang anak laban sa political attacks. Dagdag pa ng piskalya, hindi pangkaraniwang isinasagawa sa publiko ang isang pagbabanta o death threat. Gayun din, bigo umano ang complainant na i-authenticate ang video ng sinasabing pagbabanta laban sa kanya. Inamin kasi ng mambabatas na una niya itong nakita sa Facebook at YouTube. Wala umanong certification mula sa mga nasabing social media account at maging sa broadcast network na SMNI hinggil sa authenticity ng mga ito. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa March 11 hanggang 12, 2024, ipadadala ng administrasyon ni US President Joe Biden ang isang Presidential Trade and Investment Mission. Welcome development naman ito para kay Albay 2nd District Representative Joey Salceda na isa ring ekonomista. Nagbabalik si Rosa Licos. Upang mapaigting ang kontribusyon ng mga kumpanya ng Estados Unidos sa ekonomiya, infrastruktura, clean energy transition, critical mineral sector at food security ng Pilipinas, magpapadala ng isang Presidential Trade and Investment Mission si US President Joe Biden sa Manila at makikipag-ugnayan sa Filipino stakeholders. Nakatakda ito mula March 11 hanggang 12, 2024. Sa pahayag ng White House National Security Council spokesman na si Adrian Watson, pangungunahan ng
delegasyon ni U.S. Commerce Secretary Gina Raimondo at palalakasin ng Pilipinas bilang isang pangunahing sentro ng regional supply chains at high-quality investment. Welcome naman ang development na ito para kay Albay 2nd District Representative Joey Salceda na isa ring ekonomista. Aniya, direktang resulta ito sa pagpursige ni PBBM na magkaroon ng mas matatag na US-Philippine ties. Dagdag pa nito, mas lalo itong nahikayat sa alok na financing ng Amerika sa Mindanao Railway Project sa pamamagitan ng Development Finance Corporation. Ito anya ang ahensyang sumusuporta sa mga proyekto sa developing countries. Potential investment areas din anya ang segments ng PNR South Long Haul Project sa Bicol. Ang anunsyo sa pagpapadala ng trade mission ng Amerika sa Pilipinas ay bilang commitment ni US President Biden kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. upang maisulong ang ugnayang pang-ekonomiya ng Estados Unidos at Pilipinas, gayon din ang internationally recognized labor rights. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumalo sa reception ng kasal ni Prince Abdulmateen ng Brunei si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos kahapon sa Istana Nurul Iman Royal Palace sa Bandar Seri Begawan. Sa mga larawang ibinahagi ng First Lady sa kanyang official Facebook page, makikita ang Pangulo at unang ginang na nakaupo sa hanay ng mga bisita na kinabibilangan nina King Jigme at Queen Jetsun Pema ng Bhutan, Indonesian President Joko Widodo, Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong. Ginanap ang royal wedding noong Huwebes, January 11 at tatagal ang selebrasyon hanggang January 16. Si Prince Abdulmateen ang ika-10 anak ni Sultan Hassan Al Bolkiah at ika-6 na sa succession lane ng Bruneian throne. Nagsagawa ng panghuhuli ang Special Action and Intelligence Committee o SAIC sa bahagi ng EDSA ngayong umaga. Ilang motorcycle rider na dumadaan sa bike lane ay naisyuhan ng violation ticket. Mula sa San Juan City, alamin natin ang detalye mula kay JP Nunez live. JP, good morning. Ilang mga motorcycle rider na ang nahuli ng SAIC na lumalabag sa patakaran ng bike lane? Celine, dun sa ginawang operasyon ng SAIC kaninang simula pa alas 5 ng umaga, hindi bababa doon sa 5 mga motorcycle rider yung pinara at nahuli nga dahil dun sa paglabag dito sa patakaran sa bike lane. Pero nadadagdagan pa yan dahil hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin silang nanguhuli. At yung mga motorcycle rider na yan ay lahat na isyuhan ng violation ticket dahil nga dun sa kanilang nagawang paglabag. Nagsagawa ng panghuhuli ang Special Action and Intelligence Committee on Transportation o SAIC ngayong umaga sa EDSA. Ilang mga motorcycle rider ang napara kanina dahil dumadaan sa bike lane. Inisyuhan sila ng violation ticket na may katumbas na multang nasa higit 1,000 piso at kumpiskado rin ang kanilang mga driver's license. Ang katwiran ng ilang mga nahuli, umilag lang naman sila sa kasabay na sasakyan, kaya sila napunta sa bike lane. Ayon sa SAIC, hinuhuli nila kapag yung isang motorsiklo o sasakyan ay bumababad sa bike lane. Mayroon namang ilan na pinara na ng mga miyembro ng SAIC pero tumatakas pa. Sa kahabaan ng EDSA, mayroon anilang mga signage na bawal ang motorsiklo sa bike lane, kaya paalala nila na sa mga rider na huwag lumabag sa batas na ito. Celine, itong area natin sa southbound lane ng EDSA patungo ng Ortigas ay nagkakaroon na ng bahagyang pagbigat sa daloy ng mga sasakyan. Kapag tuwing rush hour ay nagkakaroon talaga dito ng matinding traffic o ng pagbigat ng daloy ng mga sasakyan at inaasahan dito na kaya dito nanghuli yung mga miyembro ng SAIC dahil nga kapag medyo bumigat yung daloy ng trapiko ay yung mga motorsiklo ay sumisingit na sila at dumadaan na doon sa bike lane. At ang paalala nga ng mga otoridad ay sana sundin yung batas trapiko na yung mga motorsiklo ay hindi dapat dumaan doon sa bike lane. Yan muna ang ating latest live. Balik sa'yo, Celine.
Maraming salamat, JP Nunez, live mula sa San Juan City. Magsasagawa ng kilos protesta sa buong bansa ang ilang transport groups na pangungunahan ng manibela laban sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVM bukas, January 16. Nilinaw ng grupo na isang protesta at hindi transport strike ang isasagawa nila kung saan kasama ang piston at iba pang grupo mula sa iba't ibang sektor. Sa Metro Manila, magsisimula ang assembly ng mga magpoprotesta sa University of the Philippines sa Diliman, Quezon City ng alas 9 ng umaga. Magsasagawa rin ang caravan patungong Welcome Rotonda kung saan magkakaroon ng multi-sectoral program. Pagkatapos ng programa sa Welcome Rotonda ay magmamarcha ang grupo patungong Menjola. Tiniyak ng pamahalaan sa mga pamilya ng 18 Filipino seafarers na nasa kustodiya ng Iran at nasa mabuting kalagayan ang mga ito kasunod ng seizure ng kanilang sasakyang pandagat sa Gulf of Oman. Ayon kay Department of Migrant Workers Undersecretary for Policy and International Cooperation Patricia Yvonne Caunan, nasa mas magandang kalagayan na ang mga tripulanteng Pilipino at patuloy ang pagmomonitor ng DMW sa tulong ng DFA sa kanilang kalagayan. Dagdag ni Yusek Caunan, ang DFA ang magbibigay ng update tungkol sa negosasyon sa pagpapalaya sa mga Filipino seafarers. Sakay ng St. Nicholas tanker ang 18 Pilipino at isang Greek national nang mapasailalim ito sa kontrol ng Iranian Navy. Sa kabila ng naranasang cyber attack sa system ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth noong nakaraang Setyembre, iniulat nito na nabayaran nila ang kanilang obligasyon sa mga partner facility nito noong nakaraang taon na umabot sa nasa 45.1 billion pesos. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. September noong nakaraang taon, tinamaan ng Medusa ransomware ang sistema ng PhilHealth kung saan nakompromiso ang nasa 750 GB file size o katumbas ng 421,000 files nito. Dahil dito, pansamantalang sinuspinde ang website ng kumpanya, pati na ang members portal at e-claims nito habang isinasaayos ang kanilang sistema. Naapektuhan ng insidente ang serbisyo ng PhilHealth sa mga stakeholder nito sa mga buwan ng Setyembre at Oktubre. Pero sa kabila ng nasabing hacking incident, sinabi ng PhilHealth na nabayaran nila ang mahigit 45 billion pesos na obligasyon nila sa mga partner health provider sa huling 5 buwan ng 2023. As of December 31, 2023, PhilHealth has paid a total of 45.1 billion to our partner health facilities, both private and government. Between the months of August and December of 2023, this despite the cybersecurity incident last September. Noong Agosto 2023, nakapagbayad ng mahigit 10 billion pesos ang PhilHealth at mahigit 12 billion pesos naman noong Nobyembre. We have bounced back in our capacity to process payables and even exceeded our commitment to settle our obligation with our partner facilities in 90 days. Apila naman ang PhilHealth sa mga partner facility nito na magsumiti lamang ng tamang claims at sumunod sa panuntunang ipinatutupad ng batas para maiwasang ma-denied ang kanilang mga claims. Bilang agarang solusyon sa mabagal na usad ng proseso ng claims, plano ng PhilHealth na ipatupad ang cloud-based application system deployment, online filing claims at adjustment module. Tiniyak din ng PhilHealth na pagsisikapan nilang hindi na muling mauulit ang nangyaring hacking incident noong nakaraang taon. Hindi na malamang hindi na yan mangyari, diba? So we've learned our lesson. That's the silver lining in all of this, no? We've strengthened times whatever, how many times, no? Our system, and I think it's safe to assume, no? It probably will not happen anymore. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang paggalat ng flu sa Estados Unidos. Mataas ang bilang ng mga kaso ng sakit sa mga sanggol, bata at teenagers. Alamin natin ang detalye sa report ni Lea Salar live mula sa Maine, USA.
Lea, good morning. Good morning, Kuya. Good morning, Celine. Umabot na sa halos 14 na milyong tao ang apektado ng flu ayon sa Centers for Disease Control and Prevention o CDC. 150,000 dito ay na-ospital at nasa 9,400 naman ang nasawi. Nasa 13 ang naiulat na pediatric deaths o mga batang nasawi dahil sa flu, ngunit naniniwala ang CDC na mas mataas pa ang bilang nito. Ayon kay Dr. Daval Desai, Director ng Hospital Medicine sa Emory St. Joseph's Hospital sa Atlanta, mas nakikita ang severe cases sa lahat ng edad ngayong taon. Ilan sa mga sintomas na nakita niya ay dehydration o kakulangan sa tubig, wheezing o hirap na paghinga, malalang sakit ng ulo at katawan, at mataas na lagnat na mahigit pa sa 40 degrees Celsius. Sinabi ng CDC na bumaba ang bilang ng flu cases nitong Enero at kaunti ang mga naoospital sa loob ng ilang buwan. Ngunit anila, hindi pa ito nangangahulugan na tapos na ang flu season sa bansa. Ayon kay Alicia Budd, head ng Domestic Influenza Surveillance Team ng CDC, maaaring tumaas ulit ang bilang matapos ng holidays dahil sa pagbabalik eskwela at pagpunta sa mga doktor. Sa datos noong 2019 to 2020, tumaas ulit ang bilang noong Pebrero at Marso matapos bumaba ng Enero. Dagdag ni Bud, masyado pang maaga para matukoy kung alin ang peak ng flu season ngayong taon. Ngunit aniya, pwede pa rin humabol sa pagpapabakuna kontra flu. Naiulat din ng Webes na nakita sa isang pag-aaral sa Canada na 61% effective ang flu shot kontra sa predominant strain ng H1N1. Mas mataas din ang bilang nito na 74% para sa mga batang edad 10 pababa. Balik sa iyo, Celine. Maraming salamat, Lea Salar, live mula sa Maine, USA. Naranasan sa Oklahoma City, USA ang serye ng lindol. Kabilang na ang higit sa magnitude 4 na lindol. Narito ang report ni Avi Valdez. Nasa 6 na lindol ang nagpayanig malapit sa Oklahoma City, USA ayon sa US Geological Survey. Kabilang na ang 2 higit sa magnitude 4. Gabi ng Biyernes, January 12, naranasan ng 4.3 magnitude earthquake malapit sa Edmond. Samantalang magnitude 4.1 naman noong 5:30 AM ng Sabado, January 13. Wala namang naitalang injuries o matinding pinsala dahil sa pagyanig. Subalit magsasagawa pa ng malawakang inspeksyon sa mga infrastruktura ang mga otoridad. 4 pang pagyanig ang naitala ng USGS na may magnitude 2.1 hanggang 3.2 Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng umaga. Karaniwang threshold ng pinsala ang magnitude 4 earthquake. Noong September 2016 na maranasan ng 5.8 magnitude na lindol malapit sa Pawnee, ang pinakamalakas na lindol na naitala sa Oklahoma. Abby Valdez, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakitaan ng virus na nauugnay sa stomach flu sa ilang stool samples sa tuloy-tuloy na isinasagawang investigasyon ng lokal na pamahalaan ng Baguio City sa mga naitalang kaso ng gastroenteritis. Ito ay kasunod ng deklarasyon ni Mayor Benjamin Magalong ng acute gastroenteritis outbreak sa lungsod. Narito ang report ni Grace Flores. Nakapagtala ng Baguio City Government ng 3,087 self-reported cases ng acute gastroenteritis ayon sa pamunuan ng City Health Services Office kahapon, January 14. Ayon kay Acting Baguio City Health Services Office Head Celia Flor Brillantes, sa mahigit 3,000 kaso, nasa 691 o humigit kumulang 22% ay nagpakonsulta sa ospital. Sinabi rin ni Dr. Brillantes na isinailalim sa gastrointestinal at virological testing ang mga stool samples mula sa Baguio General Hospital na pinadala sa Research Institute of Tropical Medicine o RITM. 10 stool samples were submitted and 5 was positive for norovirus out of the 10, so 50%, and then 3 out of the 10 or 30% was positive for sapovirus.
2 samples were also positive for both norovirus and sapovirus. Karamihan sa mga nagkasakit ay mga babae at kabilang sa mga pangkat ng edad na 21 hanggang 30 young adults. Nauna nang sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na 45 katao ang naospital dahil sa sakit, na ang mga sintomas ay kinabibilangan ng diarrhea at abdominal cramps. Nagsimulang makapagtala ng gastroenteritis ang lungsod mula noong December 21, 2023 at opisyal na diniklara bilang isang outbreak ni Mayor Magalong noong Enero 10. Sa kabila ng pagbaba ng kaso ng gastroenteritis sa lungsod, ayon kay Baguio City Mayor Magalong, hindi pa rin masasabing tapos na ang outbreak hanggat hindi pa nalalaman kung ano ang dahilan ng water contamination. Unless we'll be able to identify the causes and the circumstances, saka pa lang natin masasabi confidently na tapos na. So wala. Pero looking at the current trend, yung epidemiological curve, we're getting there. Ayon naman kay Dr. Donabel Panes, ang Chief ng Epidemiology Surveillance Unit ng CHSO, hinihintay pa nila ang resulta ng bacteria test na ginawa sa mga stool samples ng mga pasyente. Sinabi niya na ang mga natuklasan na virus ay dumating noong Sabado ng gabi. So, just to give us a background of these viruses, so ito yung tinatawag natin na stomach flu or intestinal flu that we call it, but they are not actually flu. But we always experience them, especially during the cold season. And the transmission could be possibly from contaminated food and water. Nauna nang sinabi ng lokal na pamahalaan na 18 water sources ang nagpositibo sa coliform. 12 mula sa water delivery firms, 4 mula sa food establishments, 1 mula sa residential area at 1 mula sa isang paaralan. 8 sample din ang nagpositibo sa E. coli. Tiniyak ni Baguio Water District Division Head Fernando Peria sa mga residente na lahat ng pinagmumulan ng tubig na ibinabahagi sa publiko ay sumusunod sa mga parameter na itinakda ng pambansang pamantayan ng Pilipinas para sa inuming tubig. Grace Flores, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinatayang aabot na sa 20 milyong piso ang naging danyo sa sunog sa isang oil mill sa Alaminos, Laguna na umabot sa ikatlong alarma. Narito ang report ni Christian Lopez. Nagsimula ang sunog sa isang oil mill sa barangay San Benito sa boundary ng Alaminos at San Pablo, Laguna pasado alas 2 ng madaling araw nitong Linggo, January 14. Ayon kay SO2 Mergin Mayandang, Public Information Office ng Bureau of Fire Protection o BFP Alaminos, Laguna, nagtulong-tulong na ang iba't ibang bayan sa Laguna sa pag-apula ng apoy. Kagabi nakataas pa rin sa ikatlong alarma ang sunog dahil sa patuloy pa rin ang pagsiklab nito. Naging pahirapan naman sa mga bumbero ang sunog, bunsod ng walang tigil ito sa pagliyab. Yung warehouse po, yung oil mill mismo ang nasusunog. May mga kopra din po kasi yan. At saka may 2 pong vehicle. Kasi nagre-rekindle po kasi siya. Pag mapapatay siya, mamaya na naman siya, magre-rekindle na naman siya. Yes po, kasi po lagis po kasi yun. Kaya ang hirap niyang patayin ng tubig lang. Batay sa partial damage ng Bureau of Fire Protection ng Alaminos, Laguna, umabot na sa 20 milyong halaga ng pinsala sa sunog. At tinawag lang din po sa amin ng concerned citizen po. Tapos, pagdating po doon, na-raise na po agad yung alarm ng third alarm. Hanggang ngayon po ay ongoing pa rin yung operation. Kasama po yung iba't ibang municipalities and cities na fire station sa pag-apula ng apoy. Nagpaalala naman ang BFP Alaminos Fire Station sa mga establishment at sumunod sa guidelines at policies ng kanilang opisina para maiwasan ang sunog. Mag-comply na lang po ng mga kailangan i-comply sa bumbero, tapos po may dapat number ng kanilang mga fire station para po mabilis ang
responde pagka mayroong sunog sa kanilang lugar. Sa ngayon, patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng BFP kung ano ang pinagmula ng nangyaring sunog. Christian Lopez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa atin namang weather update, patuloy na magdadala ng pag-ulan ng shear line at hanging amihan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog ang Southern Leyte, Caraga, Northern Mindanao at Davao Region dahil sa shear line. Magdadala naman ng maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Aurora, Quezon at Bicol Region ang hanging amihan. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mahinang mga pag-ulan ang mararanasan sa Metro Manila, Western Visayas at natitirang bahagi ng Luzon. Makararanas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog ang nalalabing bahagi ng bansa. Wala namang namomonitor na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility na maaaring makaapekto sa bansa ngayong linggo. Humakot ng parangal ang Pinoy Pop Kings SB19 at rapper Flo G sa 9th Wish Music Awards kagabi. Samantala, inihayag ni Wish Innovator Kuya Daniel Razon na patuloy na magsisikap ang Radio FM station upang maging instrumento sa paghahatid ng ligaya at inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng musika at kawanggawa. Narito ang report ni Gladys Tawabi. Wish Music Awards! Binalot ng powerful performances mula sa mga OPM artists ang Araneta Coliseum kagabi. Nagtipon-tipon dito ang mga local acts mula sa iba't ibang genre para sa isang gabi ng pagdiriwang at pagkilala ng original Filipino music. It's the time of the year. Ang isa sa mga prestihiyosong event na inaabangan ng mga wisher, ang Wish Music Awards. Pero hindi lang ito pagdiriwang at pagkilala ng musikang Pilipino dahil isang gabi rin ito ng kawanggawa kung saan ang mga benepisyaryo ng bawat OPM artist ay tatanggap na cash prize upang makatulong at magamit sa kanilang organisasyon. Dinomina ng SB19 ang awards night matapos manalo sa iba't ibang kategorya. Nakuha ng grupo ang Wish-clusive R&B Performance of the Year sa awiting I Want You, ang Wish-clusive Pop Performance of the Year para sa kanilang mega hit na Gento. Kaya hindi nakapagtatakang tinanghal silang Wish Group of the Year. Nakuha naman ni SB19 member Josh Cullen ang Wish Breakthrough Artist of the Year at Wisher's Choice of the Year. Habang nanalo naman bilang Wish-clusive Hip-Hop Performance of the Year sa awiting Rockstar ang kanyang kapwa SB19 member na si Philip. Sa totoo lang po, overwhelming pa rin lahat. Medyo na-awkwardan nga po ako kasi hindi ko alam talaga yung gagawin ko pag gano'n kasi mag-isa lang po ako today. Pero maraming salamat po syempre. Yan po ay naman utang na loob po namin sa lahat ng naniniwala talaga. Syempre sa 18 at sa mga nakikinig sa amin at sa mga patuloy na naniniwala sa musika namin. Sa totoo lang po, napakalaking tulong ng syempre Wish 1075. Alam niyo sa lahat ng artist, hindi lang sa amin, pero isa kami sa mga artists na nabigyan ng oportunidad para mas syempre ma-share pa yung mga kanta namin, musika namin. Big winner din si Flo G matapos itanghal bilang Wish Artist of the Year. Napili rin siya bilang Wish Hip Hop Song of the Year at nanalo rin bilang Spotify Kali Artist of the Year matapos makakuha ang kanyang mga hit ng 200 million streams noong 2023. Isa to kasi sa gusto ko ipaglaban palagi na we exist na yung mga rappers. So ngayon, sobrang saya kasi yung recognition nila sa hip-hop
hindi ko masabi na okay lang kasi special na Tapos yung nag-combine pa yung Wish at yung Spotify Calle X, talagang binibigay nila lahat ng pwedeng ibigay. Nanalo rin sa 9th Wish Music Awards ang Bandang Dilaw sa kategoryang Wish-Clusive Rock Alternative Performance of the Year. Palagi ni TJ Monterde bilang Wish Pop Song of the Year. Ang huling El Bimbo cast para sa Wish-Clusive Ballad Performance of the Year. Tony J para sa Wish-Clusive Contemporary Folk Performance of the Year. Nakuha naman ni Zach Tabudlo ang Wish-Clusive Contemporary R&B Performance of the Year. Sponge Cola at Morissette bilang Wish Collaboration of the Year. Rodessa bilang Wish Ballad Song of the Year sa Awiting Kisame. Di na babalik ni Lian and Naara para sa Wish R&B Song of the Year. Parola ng Moonstar 88 bilang Rock Alternative Song of the Year. Dionella bilang Wish Contemporary Folk Song of the Year sa witi nitong musika. Pakisabi ng Sunkissed Lola sa Wish Contemporary R&B Song of the Year. Panalo naman sa kategoryang Wish Song Collaboration of the Year ang awiting Tingin ng Cup of Joe at Janine Tinioso. Bukod sa major categories, 2 KDR icons naman ang ibinigay sa mga individual na ginamit ang kanilang impluwensya para makatulong lalo na sa larangan ng musika. Tinanghal bilang KDR Icon of Excellence si Mr. Martin Rivera dahil sa kanyang timeless classics. Ayon sa Concert King, ang Wish 1075 ay nagiging instrumento para makilala pa ang talentong Pilipino at manatiling buhay ang OPM classics na nagsilbing inspirasyon sa marami. Napili naman bilang KDR Icon of Music and Philanthropy si William Gidon ng Philippine Arts and Recreation Center dahil sa pagsuporta nito sa mga local artists at mga kabataan sa linya ng performing arts. Over the years, malaki ang nagawa ng Wish 1075 para matulungan at masuportahan ang mga OPM artists bago man o may pangalan na sa industriya sa pagpapalawig ng kanilang karera. Ayon kay Wish Innovator Kuya Daniel Razon, patuloy na magsisikap ang Wish 1075 para maging instrumento sa paghahatid ng ligaya at inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng musika at kawanggawa. Ayon kay Kuya, deserve ng mga artist na marinig ang kanilang mga boses at iba't ibang istorya, lalo't ang kanilang musika ay bunga ng kanilang gawang pag-ibig. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi lang ang musikang Pilipino ang naitanyag kagabi sa ginanap na 9th Wish Music Awards sa Araneta Coliseum. Isang malaking kagalakan din ito sa mga charitable organization na napili ng mga artist ngayong taon. Narito ang report ni Jed Neresina. Isang gabi ng tagumpay para sa mga OPM artists at kanilang beneficiaries, ang 9th Wish Music Awards. Dito naitanyag ang iba't ibang talento kasama ang gawang mabuti sa ating mga kababayan. 10 charitable organization ang napiling benepisyaryo ng mga nanalo ngayong taon. Ito ang Pangarap Foundation Incorporated, Rise Against Hunger, Handicap Care Association Incorporated. Kasama rin ang Hospicio de San Jose, Tondo Community Initiative Foundation, Philippine Educational Theater Association, maging ang Cancer Treatment and Support Incorporated, Smile Train Philippines Foundation Incorporated, Philippine Cerebral Palsy Incorporated, at Center for Excellence in Special Education. 100,000 piso ang natanggap ng bawat napiling benepisyaryo habang may cash prize rin ang mga nanalong artists. Masaya ang mga charitable organization na napili ngayong 9th Wish Music Awards dahil malaking tulong anila ang premyong kanilang natanggap.
Gagamitin ng mga beneficiaries ang kanilang natanggap para sa iba't ibang programa ng kanilang grupo at maging sa kanilang mga tinutulungan. Malaking tulong to para sa daily operation namin. So syempre may mga bata kami ngayon na mga kabataan na magbe-benefit sa event na to. So we have 38 boys in the shelter, mga puro lahat sila mga nag-aaral. So yung tulong na maibibigay ninyo, particular ito makakatulong sa pag-aaral nila, sa aming mga pangangailangan sa araw-araw. Malaking tulong talaga para sa mga bata because para sa amin, ang maliit na contribution, maliit man o malaki, nakakatulong yan sa pagbibigay ng libreng operasyon para sa mga bata. Nagpapasalamat sila sa advokasya ng Wish 1075 dahil hindi lang nabibigyang parangal ang musikang Pilipino, kundi natutulungan din ang mga grupong gaya nila. Nagpapasalamat kami sa pagpili sa amin na maging isa sa mga beneficiaries ninyo. At masayang-masaya pati ang mga bata na isa kami sa mga napili. Maraming salamat. For all of those who will win and even those who are nominated, you'll continue to support organizations such as Smile Train and other nominees and other potential beneficiaries. And for those who are listening to Wish, always support original Filipino music. Isang magandang simula rin ito, hindi lang sa mga nanalong OPM artists, kundi sa lahat ng taong naabot at naging bahagi ng Wish Music Award. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Book of Proverbs, chapter 28, verse 13, na nagsasabi, He that covereth his sins shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Good morning, Kuya! Happy viewing po sa lahat na nakatunin sa ating programa ngayong Monday morning. Aside sa inyong TV sets, mapapanood niyo po ang Good Morning Kuya sa UNTV News and Rescue official YouTube channel at sa Good Morning Kuya Facebook page. Kaya like, share, and subscribe! At para sa mga kababayan natin nakaantabay, narito po ang ating advisories for today. Para sa mga motorista na nag-aabang ng update kung tataas ba o mababawasan ng presyo ng produktong petrolyo, not so good news po dahil magpapatupad ng oil price hike ang mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, nasa 80 sentimos hanggang piso ang posibleng itaas sa presyo ng kada litro ng diesel. Ang gasolina naman ay naasaang madaragdagan ng 20 hanggang 40 sentimos kada litro. Habang ang presyo naman ng kerosene ay tinatayang tataas ng 70 hanggang 90 sentimos kada litro. Kaya magpa-full tank na po kayo bago ipatupad ang oil price hike bukas, January 16. Ito na nga sinasabi natin. Kasi price hike na naman. Sa akin ng ng mama ko yan, sabihan mo kami pagtataas yung gasolina. Ikaw bakit? Kasi may plano sila umuwi ng Bicol. Kaya sinasabi nila parang, oo, land travel. Kaya kasi mas okay pag papunta sa amin na naka-land travel. Talaga? Kasi yung mismong yung airport na pagbababaan, ganun din halos yung layo from the airport hanggang papasok doon sa amin. So parang sinasabi nila mama, mas okay mag-land travel na lang. Pero yun nga, dun sa ibang mga kasambahay natin na nagbaplano na umuwi rin ng mga probinsya, yan, inaabangan din talaga nila kasi medyo hindi biro yung gasolina kapag mga ganong klase ng biyahe. Kaya ngayon, magtataas, siguro mas maganda magpa-full tank na ngayon pala. Hindi ko na nga naabutan ng below 50 na ulit talagang. Gano'n na ba yung price range ngayon, ng gas? Kahapon yata 51. 51? Nasa 51. Ba't ang baba sa inyo? Saan yan? Gusto ko yan. 657. May nakita sila mama, sabi nila, dalitan lang magpagasa tayo kasi 51 daw. Baka may tubig. Hindi ko alam. Puro kami halo. Hindi pure. Pero mura yun. Sinasabi nila,
nila mama may 51 daw. Ewan ko kung saan nila nakita yun. Usually Baka ngayon, mga around malapit na mag-60 ulit na naman. Dahil ngayon may price hike na piso. Parang magsi-60 ulit yung mga sa ibang mga gasolinahan. Pero usually mga 58, 59. Pero wag naman sana. Wag na. Wag sobra. Kasi dapat di natin sinasabi. Kasi dapat reverse na. Reverse na yun. Kataas naman. Nakakatuwa kasi nasa piso-piso lang. Hindi katulad ng nakaraan 2 pesos. Ay, nakakakilabot. Pero ito naman, dahil ng price hike yan, ito naman good news naman sa mga lolo at lola naman sa Pasay City na ipinanganak sa buwan po ng Nobyembre. Maaari nyo na pong makuha ngayong buwan ng inyong birthday cash gift. Para sa mga residente ng barangay 183 hanggang 201, makukuha nyo po ang inyong ayuda ngayong araw hanggang bukas, January 16. At sa January 17 to 18 naman ang schedule ng Barangay 1 hanggang Barangay 59. Sa January 19 at 22 naman, Biyernes at Lunes, pwede pong kumuha ng cash gift ang mga taga-Barangay 60 hanggang Barangay 119. Sa January 23 to 24 naman ang schedule ng mga senior citizens sa Barangay 120 hanggang Barangay 171. Habang sa January 25 to 26 naman ang mga taga-Barangay 172 hanggang Barangay 182 at Barangay 184 hanggang 200. Ang cash gift po ay maaaring kuhanin sa OSCA office mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Huwag lamang pong kalimutang dalhin sa pag-claim ang photocopy ng Pasay OSCA ID kung senior citizen ang kukuha. Kung authorized representative naman, kailangan po ng mga sumusunod: authorization letter, photocopy ng valid government-issued ID ng authorized representative at original Pasay OSCA ID ng senior citizen. Para po sa mga katanungan, pwede po kayong tumawag sa numerong 8804-0976 o 8846-7703. Ayan, para sa mga lolo at lola natin, ng mga taga-Pasay, may cash gift po kayo para sa mga nag-birthday nung November. Pwede nyo na pong makuha yung nabanggit nating mga dates, no? Tsaka pwede nyo pong balikan yung nabanggit po nating mga numbers na 8804-0976 o 8846-703. Sa mga katanungan po ninyo about sa mga details na pwedeng i-claim. Kasi may mga specific dates ng kung anong barangay nyo, ay yung mga nabanggit na mga barangays, pwede po kayong tumawag sa mga nabanggit na contact details. Kaya ang ganda rin itong mga cash incentives kasi hindi naman lahat ng lola at lolo natin ay nakapag-prepare sa retirement nila. Meron pa nga still working, 'di ba? Kaya malaking bagay ito, at least makatulong man lang sa mga maintenance medication nila, 'di ba? Tsaka syempre may mga may mga lola at lola rin tayo na syempre hindi na makapag-work, na at least may makatulong man sa kanila, tsaka makapagbigay din sila sa family kahit konti, di ba? Mga ganun. Happy ang birthday. Oo, may extension yung birthday nila kahit nung November pa, di ba? Hindi, pero yung totoo yung sinabi mo, kasi yung sa mga pang-maintenance na, although yung mga lolo at lola kasi natin ngayon, di ba, pag binibigyan mo ng pera, medyo tinatabi-tabi na lang nila yan. Tapos madalas binibigay din sa mga apo nila, mga ganyan. Pero ngayon, kasi karamihan din naman talaga sa kanila, mga nagbe-maintenance nga, totoo yung sinasabi mo. At least kahit pa paano, malaking tulong na rin yan, di ba? Kasi naalala ko nga sa MCGI Clinic, laging sinasabi yan na yung pinakamadami talagang nakukuha dun sa ating pharmacy is yung pang-maintenance ng ating mga lolo at lola. Kaya maganda yan na may mga ganito sila para kahit pa paano makabawas. O kaya pambili man lang ng cupcake. Kung walang handa ng birthday, kahit cupcake man. Pero iwas sa matatamis ha, mga lolo at lola. Isang kagat lang po. Moderation. Samantala, atensyon naman po sa mga naghahanap ng trabaho dahil tumatanggap po ng aplikante para sa in-house job interviews ang Mandaluyong Public Employment Service Office. Gaganapin po ito ngayong January 15, 16 at 17 sa Peso Office na matatagpuan sa second floor BOC Building City Hall Complex. Ang morning schedule po ay mula 9 a.m. to 11:30 a.m. habang ang afternoon schedule naman ay 1 p.m. to 4 p.m. Sa mga interesado po, huwag kalimutang magdala ng inyong resume with 2x2 picture, sariling ballpen at magsuot ng appropriate interview outfit. Para makita kung ano mga trabaho ang pwedeng applyan at kung ano ang mga qualifications dito, i-check lamang ang official Facebook account na Peso Mandaluyong Official.
Pero matanong kita at ang Ate Selena, kasi di ba ito mga nag-a-apply, di ba nag-ano ka rin sa HR before? So ano ba yung, parang sa tingin mo standard na dapat ginagawa or dala ng mga nag-a-apply o kaya kahit pa lang dun sa susuotin talaga nila? Ganun. Ang pinaka talaga na standard na dinadala is syempre yung resume. Kung walang resume, meron naman yung mga nabibili na na biodata. Tapos pwede nila yun i-fill up, tapos yun na lang yung ipapasa nila. Syempre 2x2 picture. At yung pinaka-importante po mga kasangbahay, magdala po kayo ng sariling ballpen. Akala kasi natin yung ballpen wala lang, pwede lang tayo manghirap. Pero sign kasi yun ng commitment eh. Kung meron kang dalang ballpen, alam na handa ka, 'di ba? Alam mo kasi na may fill-upan ka, alam mo na may pipirmahan ka. So sign yun na ay ito ready talaga to kasi meron siyang sariling weapon. 'Di ba? Talagang sa pag-apply ng trabaho. Parang red flag ba yun? Pag red flag, grabe ka. Red flag ka pang nangihiram, no? Oo, kasi minsan may gano'n eh. May ballpen ka po. Yung mga gawa gano'n. Kaya standard yan. Saka yung suot din, syempre, wag yung naka-t-shirt lang tayo o kaya naka-sando, naka-short. Ano ba pinag-a-applyan? Kasi late na daw, pagkagising. Meron daw, meron. Gising na agad. On time gaso nga. Laban na lang sa buhay, pumasok ng umaga. Hindi naman siya na late, pero ganun siya. Kaya magsuot tayo ng maayos. Kahit hindi naman kailangan nakabarong ka o kaya Amerikana. Yung kahit simpleng polo shirt lang, tapos pantalon, maayos na sapatos, okay na po yung mga kasangbahay. Yeah, may tips na kayo nakuha galing dun sa ating Ate Selena here na ng HR. Plansyahin yung damit. Hindi nagmamadali. Yung iba lukot-lukot. On time. Pero yung punctuality rin, no? Kailangan on time. Pero yung sa mga questions, dyan ako curious, ano ba yung common na natatanong ng mga HR dun sa mga aplikante kapag ganitong mga nag-a-apply? Sa mga ganitong trabaho, ang pinakamahirap na tanong, na pinakamahirap sagutin, is kung paano mo ipapakilala yung sarili mo. Diba yung tell me about yourself? I'm 26, 36, gano'n, mahirap yan. Mahirap. Kaya yung kailangan paghandaan, kasi kailangan makilala ka nung recruiter based dun sa kung paano ipapakilala sarili mo na wala sa resume. So hindi dapat yung edad, ganyan. Oo, kasi kaya namang basahin ng HR yun na ano pangalan mo, saan ka nakatira. Wag na yung isama dun. Kailangan yung iba, ano yung mga skill mo, ano yung mga experience skills, mo di ba nakalagay before. din yun? Yung skill na related dun sa ina-applyan. Okay. Kasi di ba minsan nakalagay na skill is yung can work under pressure, proficient in yung mga word computer literate. Pero ikaw yung kung paano mo may papakilala ng sarili mo, like for example, I am Joshua, I am a jolly person. Ganun. Parang alam ko na saan ako Wala kasi yun sa resume na jolly ka. Ayun yung mga bagay na hindi naman dapat ilagay naman sa mga resume. Yung mga soft skills mo. Okay. Pwede rin parang summarize mo rin yung buong experiences mo. Pwede mo rin sabihin yun sa tell me about yourself. Itatanong kasi sa'yo yun later on. Pero pwede kang magsabi ng experience na halimbawa, yung ina-applyan mo is the same na trabaho na meron ka before. Pwede mong sabihin yun. Tapos kung ano yung naging highlight ng trabaho mo. Yun yung importante minsan. Kasi minsan parang na binubugbog mo ng kung ano-ano yung resume. Mas maganda yung highlights nga para pag nakita nga ng HR, mas madali niya ma-filter. Kumbaga, ito may gantong skill, ganito to. Pero ano naman yung dapat iwasan na sabihin? Yun nga daw. Feeling, yung sa pakiram, pag ikaw, yung parang feeling mo, medyo hindi ko ito kukunin. Yung mga signs na, hindi to, Ano lang, ang hinahanap kasi ng mga, ng mga HR ngayon, yung mga humble. Humble? Oo. Kailangan matuto ka kung paano mo iso-showcase or ima-market yung sarili mo without sounding arrogant. Kasi, ang gusto kasi ng mga recruiter ngayon, magaling ka. Pero kapag lagi mong iniisip na magaling ka, mukha kang mayabang, ay mahirap tong i-train. Baka hindi sumunod, Baka mahirap siya makisama sa mga kasama niya sa work. Oo, kasi mas mahalaga ngayon sa HR yung mga soft skill kesa sa mga hard skill na meron ka. Halimbawa, magaling ka nga sa trabaho. For example, ang ina-applyan mo ay typist. Okay. Magaling ka nga mag-type. Tapos hindi ka naman patient sa mga kasama mo. Ay, mahirap. Kasi skills can be learned. Pwede kitang turuan paano mag-type na mabilis. Pero mahirap turuan ang isang tao na maging mabuting tao. Attitude talaga.
kasi parang ano yun pinagsama-samang ugali niya simula noon. Kasi ang galing nga. Pero nakikita rin pala talaga yun. O, be humble mga kasambahay. Pero ito, another good news po para naman sa mga Q-citizen dyan. Meron pong libreng operasyon na hatid ang Quezon City Government para sa inyo. Dahil magsasagawa po ng medical mission ang pamahalaang lungsod, katuwang ang Quezon City General Hospital, Rosario Maclang Bautista General Hospital at Philippine Medical Society of Northeast Florida Incorporated. Mula January 22 po yan hanggang 27, 2024. Narito po ang libreng serbisyo na alok ng QCGH. Free adult surgery para sa hernia or luslos, abdominal surgery, malaking bukol sa breast, gynecological cases sa uterus, ovaries, cervix, and fallopian tube, goiter at iba pang surgical cases maliban lamang sa thoracic and cardiovascular surgeries, neurosurgery, and orthopedics. Ang Rosario Maclang Bautista General Hospital naman ay may libreng serbisyo para sa may cleft lip and palate, small lumps and bumps on any part of the body, circumcision at vasectomy. Kasama rin sa isasagawang QC surgical mission ang cataract operation and other eye condition. Paalala lamang po mga kasambahay para sa initial assessment at endorsement sa mga ospital, magpunta lamang sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar bago ang nakatakdang araw ng operasyon. Para naman sa cataract operation at iba pang sakit sa mata, magkakaroon po ng screening sa Loyola Heights Barangay Hall sa January 20 at 22 mula 7 a.m. po yan hanggang 4 p.m. Para po sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag sa numerong 8988-4242 local 8123 o i-check ang QC Gov FB page para sa updates. Ito yung mga sinasabi palagi ng mga doctors natin. Kasi di ba karamihan sa mga kasambahay natin na may mga sakit, yun yung lagi nilang sinasabi na ayaw nila magpa-doktor, mahal, ganyan. Pero ito yung sinasabi rin naman ng mga doctors din natin sa madalas na pagkakataon. May mga free tayo, may mga public hospitals tayo na pwede nating lapitan din para kahit paano mabawasan yung gastusin natin kung may gagastusin man. At katulad nitong gagawin ng Quezon City Government, talagang may mga libre. So dun sa mga kasambahay natin na kailangan itong mga serbisyo na to, kaya may mga mahal sila sa buhay, may mga kaibigan sila na kailangan nito, pwede nyo pong ipabalita sa kanila. Kaya nakakatawa yung ganitong advisories ng Good Morning Kuya. Talagang magiging good ang morning ng mga kasambahay. Kasi libre to di ba? At doon natin ma-appreciate na may ginagawa palang action talaga ang government. Kailangan magkaroon lang tayo ng kaalaman kung ano ba yung mga ino-offer na to. At maganda kung anong lungsod ka naroroon, naka-follow ka rin sa Facebook page nila. Total, social media rin naman yung karamihan sa atin. At least nagiging aware tayo ano ba yung ino-offer ng bawat lungsod na meron, kung nasaan tayo, para rin ma-avail natin yung mga services na katulad nito. Kasi karapatan natin yan. Taxpayers kayo mga kasambahay. Diba? Kaya kung may mga ganito man sila na binibigay sa atin, karapatan mo yun, lalo na kung kailangan mo rin naman. Okay yun na gamitin natin, okay, lubos-lubosin natin na magamit, diba? Kailangan lang talaga ng sapat na information. Yung iba kasi wala sila talagang alam. Uy, may ganito pala. Ay, tapos na pala to. Kasi nga hindi nila alam kung ano ba yung mga schedule, ano ba yung mga requirements na kailangan para pagdating nila maasikaso sila agad. Kaya mga kasangbahay, always check po yung mga information na nilalabas po nila sa kanilang mga Facebook page or tutok po kayo dito sa Good Morning Kuya. Health is wealth, mga kasambahay. Naalala ko yung kaibigan ko. Meron kasi siyang cyst dito. Tapos hindi pa niya mapa-operahan kasi wala pa siyang pera. Tapos sakto sa amin, nagkaroon ng libreng opera. Hindi sa ospital as in meron lang isang lugar na ni-rent yung organization na yon na in partner with the government. Tapos 1 hour lang, nakalabas na siya, may tahi siya dito. Wala na yung cyst. Libre lang. Sa mga ganong klase, mga instances na hindi naman urgent na kailangan mo na ng opera. Kunyari may mga ganun. Although kasi, syempre, hindi naman lagi kasi na hindi naman lagi may mga gantong offerings So, mas maganda na ngayon pa lang, magpa-screen na tayo kung sakaling may mga nararamdaman na tayo.
para may schedule na kasi hindi naman pwede yung pagpunta mo dun. Ikaw Gusto ko naman ma-opera agad. Ngayon na, agad-agad. Walk-in, no? Kaya mas maganda nga, yun nga, handa tayo din para mapascreen mo na, malaman muna kung ito ba talaga yung kailangan nila. Para, sinasabi ng mga doktor natin, kaya na maagapan eh. Totoo. Gawan lang natin, kumbaga, laan natin ng oras, ito, libre naman na. Ayun, salamat na lang sa gobyerno natin at mayroon mga gantong mga serbisyo. True. Public service announcement naman po mula pa rin sa Quezon City Government. Simula po ngayong araw, maaari nang gawin sa District Action Centers ang pagpapasa ng aplikasyon para sa DSWD Social Pension, Social Welfare Assistance at pagbibigay ng medicine at grocery booklets. Layo nitong mailapit at mapabilis ang serbisyong binibigay para sa senior citizens. Narito po ang address ng District Action Center sa bawat distrito sa lungsod. Sa District 1, 176 San Antonio Extension, Katipunan Park, Barangay Katipunan. Sa District 2, Commonwealth Barangay Hall, 28 Commonwealth Avenue Corner, Katuparan Street, Barangay Commonwealth. Sa District 3, 25 Calderon Street, Barangay Marilag. Sa District 4, 65 Scout Reyes Street, Barangay Paligsahan. Sa District 5, Novaliches District, Center, Jordan Plains, Barangay Santa Monica. At District 6, Kulyat Multipurpose Building, Sanacol Drive, Sanville Subdivision, Barangay Kulyat. And para sa, ang daming mga serbisyo ngayon sa QC talaga. Totoo. Nakatuwa naman. Sana makita din natin, yung ibang mga lungsod, ganun din naman. Iba-iba lang din talaga siguro nung time kung kailan nila gagawin. Pero nakakatuwa kasi babalitaan natin yung mga ganitong klase. Good talaga. Though nasinimulan tayo ng pagtaas ng presyo ng gasolina, at least yung mga sumunod naman, di ba? Good news. At yan muna po ang ating advisories for today. Pero mga kasangbahay, punta muna tayo at magbalik tanaw sa ating kasaysayan. Pero bago yan, may tatanong ako sa inyo. Mahilig ba kayong pumunta sa mga historical museums? Oo. Yes. Kasi historical ako eh. Talaga? Mas gusto ko yung mga museum. Oo. Kasi yan yung i-showcase mo kapag tinanong ka ng iba. I'm very historical. Sabi ko. Kasi diba yung iba pupunta sila sa mga galleries, yung iba gusto nila mga museums. Depende talaga sa trip din ng mga sa mga hobbies din. Mahilig. Ayan, ang isa pong dahilan bakit natin pinag-uusapan yan ay dahil kinikilalang world's oldest national public museum, ang British Museum na nasa London, United Kingdom. Naitatag ito noong 1753 at binuksan naman sa publiko noong year 1759. Balikan natin ang naging kasaysayan nito sa ating Today in History. January 15, 1759. Sa araw na ito binuksan sa publiko ang British Museum sa London, United Kingdom. Ang museum na ito ang kinikilalang world's oldest national public museum. Ang British Museum ay naitatag noong 1753 matapos na ipagkaloob ng manggagamot na si Hans Sloane ang kaniyang mga koleksyon upang maging pag-aari ng bansa. Kapalit na mga mahalagang koleksyon ay ang 20,000 pounds para sa kanyang mga tagapagmana at bukod dito ay kinakailangan na ang Parliament ay magtayo ng bagong museum na paglalagyan ng mga bagay na ito. Ang mga iniwang koleksyon ni Sloane na kinabibilangan ng 32,000 mga lumang barya at mga medalya at 50,000 mga aklat at mga manuskrito ay unang inilagay sa Montague House sa Bloomsbury. Kalaunan ay nadagdagan ang bilang ng mga koleksyon na nasa British Museum at hanggang sa ito ay umabot sa 8 milyon. At dahil hindi na magkasya ang lahat ng koleksyon, ay itinayo ang Natural History Museum na pinaglagyan ng mga natural history specimen. Bukod dito ay itinayo rin ang British Library na pinaglagakan naman ng mga aklat at mga manuskrito. Isa sa pinakamahalagang historical object na matatagpuan sa British Museum ay ang Rosetta Stone. Ito ay isang ancient Egyptian stone kung saan nakaukit ang ilang lengguwahe kabilang ang hieroglyphics. Ang British Museum ay naging pinakapopular na visitor attraction sa United Kingdom at ito ay dinarayo ng mahigit 6 na milyong bisita taon-taon.
Parang ang sarap makita at makapunta. Parang kung pumunta ka ng UK, dapat talaga isa to sa mapuntahan mo. Kasi una, libre. Oo, pero dapat nga lang daw aagahan mo kasi nga ubusan din ng ticket. Kasi parang limited lang yung may ibigay nila. slots. So hindi pwede na ganun ka. At saka medyo ang laki ganitong museum, sinasabi nga nila parang nasa 3 hours. Pag sineryoso mo, talagang titignan mo lahat, silipin mo lahat, pwede kang tumagal ng 3 hours sa loob. Saka yung sinasabi nga nila na Rosetta Stones, di ba? Yung isang cornerstone nung modern Egyptology na sinasabi nila. Yan talaga yung isa sa mga parang main attraction dito. Kasi dahil daw dyan sa cornerstone na yan, o dyan sa Rosetta Stone na yan, nagkaroon ng mga idea yung mga scholars, nagkaroon sila ng idea kung paano basahin yung hieroglyphs. Kasi sinasabi nila na parang dati nakakakita na sila ng ganun, pero hindi nila alam paano basahin, hindi nila ma-decipher, kasi hindi naman nila alam ano yung mga katumbas na mga letra, di ba? Pero dito, dahil dito sa Rosetta Stone na to, nalaman nila kung paano basahin. At isa nga, ang nakalagay pala dito dun sa mga nagtataka, ano ba yung mga kumbaga nakalagay dito sa sa granite na to, isang malaking bloke kasi siya ng black granite if I'm not mistaken. Tapos ang nakalagay dito is propaganda, parang it's a form of propaganda kasi di ba madaming mga gods ang mga Egyptians. So parang dito nagkakaroon sila ng propaganda na parang i-worship ng mga tao. Ito si Ptolemy, if I'm not mistaken, the fifth. Ptolemy? Oo, the fifth. Yun, yung parang isa nila kumbaga isa yun yung sa nakasulat doon sa Rosetta Stone. Kaya ganun, no? Kasi isipin mo nga naman, paano mo ma-decipher yung ganung code? Mga drawing, mga tao, hindi ko maintindihan. Pero pala, yung Rosetta Stone, meron siyang iba pang mga scripts na ibang language naman. At isa na doon, naka-translate siya sa Greek. Greek. So, kinumpare lang nila na parang ito yung katumbas na ito sa Greek, meron pa na naman marunong magbasa ng Greek. So, natuto na silang magbasa ng Tatlo nga daw yata na languages pinagsama-sama doon. Kumbaga galing siya, parang tatlong klase ng mga salita, tapos parang pinagsama-sama doon. Kumbaga combination yung nangyari yun ng hieroglyphs, tapos yun nga sinasabi mo Greek. Kumbaga parang mix, pinagsama-sama siyang tatlong klase ng iba't ibang lingwa. Hindi nila matukoy kung ano pa yung iba. Pero tatlong klase, tapos parang pinagsama-sama siya doon. Hindi ko alam kung paano pinagsama-sama. Hieroglyph siya. Naka-hieroglyph siya, yung Egypt language, yung writing ng Egyptians. Naka-hieroglyph siya, pero may ibang mga scripts nga na translated dun sa, kung ano yung nakalagay dun, naka-translate sa ibang languages. Tapos kinompare nila, kinoros references lang nila yung mga... May similarities, gano'n? Hindi, yun talaga, naka-translate nga. So, kunyari, nakasulat dito, si Tini ay nasa GMK. Dito nakasulat din. Pero ibang kinompare lang nila, nasa ibang language lang. Kasi may marunong magbasa ng Greek, pero yung sa hieroglyphs, wala marunong magbasa. Kinompare lang nila. Tapos, doon nila naiintindihan. Inasimilate na nila. Tapos nakuha na nila yung mga katumbas ng mga words. Cool. Ganun pala. Pero yun yung isa sa gusto kong puna. Kasi naiisip ko, ito yung pinakaluma, di ba? 1750. 2,000 years old na nga daw. Oo, 1750. Naisip ko, ano nangyari dito during World War? Kasi ang liit lang ng England. Pag tinignan mo sa ang liit lang niya. Tapos, di ba, nag-gera sila, may mga bomba-bomba. Pero, nung panahon pala ng World War talaga, tinago lahat ng laman ng hindi pa na lahat, tinago yung most kaya nilang itago. Na yung mga maliliit, tinago nila nilipat nila ng ibang lugar. Pero yung mga malaking mga artifacts nila, hindi nila kaya i-transport ng mabilisan, nilagay nila sa parang bomb shelter na tunnel. Ang problema lang, may mga iba pa rin nawala, lalo na yung mga libro, yung mga papel, nasunog yung ibang mga librong mga tinatago nila. Tapos yung ibang mga librong tinatago nila, although hindi naman nasunog kasi nadamay dun sa pagbomba ng tubig para mamatay yung apoy. So may mga nawala rin, almost 500,000 books yata yung nawala dahil ng World War. Isa yun sa mga parang nakakalungkot na nangyari ng World War kasi isa sa ginawa ng Germany nga, parang gusto nilang burahin yung history ng isang bansa. Ganun yung ginagawa nila. Kaya parang tina-target nila yung museum. Hindi sila kumbaga yung laban na gera lang na mga sundalo lang. Tina-target nila yung parang roots ng isang bansa. Kaya yun yung nakakalungkot kasi syempre pagka nabura mo yung itong parte ng history nila, parang wala ka na. Wala nang babalikan, di tulad ngayon kasi parang ngayon pwede mo na i-search sa history ng internet. Nandyan dyan sa cloud, di ba? Nasa cloud. Pero yun yung difference kapag ng mga museum sa, kumbaga, pwede mo tignan virtual. Kasi kunyari ako, di ko kayang pumunta sa sa British Museum. Gusto ko lang makita yung Rosetta Stone. Search ko lang Rosetta Stone.
makikita ko siya yung virtual na picture niya, pero iba pa rin kapag kunyari nakita mo personal yung damit ni Rizal pag pumunta ka dun niya. Diba? Iba yung feeling na nabibigay sa'yo kapag personal mo nakikita yung isang bahay kaysa dun sa parang, kasi pwede mo namang gawin ngayon eh. So, may mga virtual reality. Pwede kang gawa ng virtual museum. Actually, yung British Museum, may ano siya, may VR, may virtual reality. Meron sa ano. Tsaka may mga special occasions talaga na meron talagang, may ginagawa sila dun sa museum. Tapos yun yung may bayad na. Dun sa mga time na yung nagkakaroon. Pero trinay ko nga, meron sa YouTube actually, British Museum. Tapos ang nakakatuwa doon kasi, di ba sa mga museum meron talagang parang tour guides na magsasalita, parang ninanarit nila. Doon sa YouTube ganun din. Kapag gusto ka pupunta, parang forward ka, maglalakad ka, papunta dito sa isang artifact na to, kunyari. Pagkapunta mo doon, pagkalapit mo, may magsasalita na. Tapos parang ninanarit na yung kwento kada artist. Kaya parang pumupunta ka rin doon. Tapos accessible siya around the world. Kaya ang ganda. Hindi mo kaya pumunta, no? Libre pa, di ba? Internet lang ang kailangan. At saka yung maganda kasi dito, kaya interesting talaga yung mga museum. Kasi yung iba, ayaw ng history, di ba? Ay, past is past. Huwag na nating alam yan. Pero ang maganda kasi dito, natututo tayo dun sa mga past experiences ng mga tao dati, nalalaman natin ano yung mga pinaniniwalaan nila at kung paano natin mako-compare yun ngayon. At isa sa mga pinaka-interesting na fact din dito sa British Museum, alam nyo ba, meron silang isang sikat na guard. Guard? Uy, guard! Oo, sikat. Nagbantay sila doon for 9 years. Isa siyang pusa, si Mike. Wow! Nagbantay daw siya sa main gate ng British Museum for 9 years. Talaga? Ginawa siyang guard doon. Maganda rin siya ng history. May ID? Kaya baka kasambahay mahalagang history kasi malalaman mo yung kahalagahan ng kasalukuyan dahil sa nakaraan. Uy, ang ganda nun Yung mga paganyang pa-quote si Tina. From history, lipat naman tayo sa Kristiyano drama ngayong umaga. Sa kabila ng kapansanan at sari-saring kahirapang nararanasan, nananatili si Kaloy sa kanyang positibong pananaw sa buhay. Ito rin ang naging paraan niya para magampanan ang mga responsibilidad na maluwag sa kanyang kalooban. Pero kung ang sarili niyang kapatid ang magpapasama sa kanyang kalooban, mananatili pa kaya ang kanyang positibong pananaw? Panoorin natin to. Sa buhay natin ay may maraming kapigatian. Mula nang mamatay si tatay, inako na lahat ni Kuya Kaloy ang responsibilidad sa pagtataguyod. Beans, pasok na si Kuya ha. Alam ko napuyat ka kaka-review kagabi. Kumain ka na pagising mo. Love, Kuya. Good morning, Kuya Anton, Ate Edna. Sorry na late po ako. Good morning din, Kaloy. Okay lang. Sige, magbihis ka na para makapag-umpisa na tayo. 사모님, 정말 죄송합니다. 다시는 이런 일 없도록 하겠습니다. 장애인 같은 널 받아줘서 고마워해야지. 다음에도 이러면 할 거야. 네, 죄송합니다. Kaloy, tulungan na nga kita dyan. Pero Kaloy, paano mo natitis ang pag-uugali ni Samunim? Nako, Kuya Anton, wala po yun. Kasalanan ko rin naman. Andun na ako, pero sobra na kasi ang pangpapahiya niya sa'yo. Hindi ko na pinapansin yung ganun, Kuya Anton. Kung hindi dahil kay Samunim, wala akong trabaho. Kaya malaki pa rin po yung pasalamat ko sa kanya. Best friend, parang lalo ng isip mo. Malapit na kasing birthday ni Vince. Need ko ng ibang pang sideline. Kaya pa ba? Kung gusto may refer kita kay Mama na. Talaga best friend? Salamat ha! Miss, ano yan? Pagkain. Hindi ba mga pulubi kayo? Ay wow, disabled po siya ate, hindi po siya pulubi. Grabe ka naman. Ang arte nyo naman, nagmamagandang loob na nga ang tao. Makaalis na nga. Salamat po sa Diyos. Tama na best friend, wag mo nang batulan. Pasalamat na lang tayo, meron tayong merienda. Ang best friend ko talaga. Sana maging katulad mo rin ako na kayang makita ang positive sa kahit anong sitwasyon.
Kain na tayo? Sige. Ano, Vince? Sali ka na sa team namin para maka-join tayo sa race. Kaya nga, Vince, bili ka na ng bike mo para hindi ka nanghihiram. Ganun ba? Sige mga bro, pag-isipan ko. Malaki pa naman ang race, di ba? Vince! Kuya, anong ginagawa mo dito? Kuya? Kuya mo, Vince? May delivery kasi ako dito. Sige na kuya, bilis ka na. Papaya na ako dito. Max, tama na, Max! Ano? Max, tama na yan! Alis! Sige na, Vince, mauna na kami. Ingat ka sa pag-uwi. Best friend, okay ka lang ba talaga? Dapat sa mga yun tinuturuan ng leksyon eh. Alam mo, best friend, hindi naman nakukuha sa karahasan ng hindi pagkakaunawaan. Kasi pag parehong ayaw magpakumbaba, paano magkakaintindihan? Alam mo, best friend, dahil sa'yo, ang dami kong natutunan. Lalo na ang pagiging matiisin. Pero dapat, pag mo nang hayaan binabastos ka ng kapatid mo. Nako, best friend, wala yun. Sigurado ako na pressure lang si Vince sa mga kaibigan niya. Mabait na bata si Vince, kaya mahal na mahal ko yung kapatid ko. Best friend, pag nabuo ko yung pera, samahan mo akong bilhin ng bike si Vince para sa birthday niya. Oo lang, best friend. Ako ang bahala doon. Max, buti nandiyan ka na. Kasi wala pa si kuya eh. Kagabi pa hindi umuwi. Nag-aalala na nga ako eh. Vince, wala na yung kuya mo. Iniwan na tayo ng best friend ko. Hindi. Mali ka, Kuya Max. Hindi pwede mangyari yan. Hindi pa ako nakahingi ng tawad kay kuya. Alam kong mahirap tanggapin ito. Ako man ay nagdaramdam sa nangyari. Pero gusto sabihin sa iyo ni kuya mo na kahit minsan hindi siya nagalit o nagdamdam sa iyo. Patawad sa lahat ng nagawa ko. Siya nga pala. Ito pala ang pinag-ipunan ng kuya mo para sa'yo. Tandaan mo palagi na mahal ka ng kuya mo. Sa mundo ay may maraming kapigatian. Gaya ni kuya, na ipakita niya sa akin na sa kabila ng mga kapigatian at pagtitiis, ay pwede pa rin tayong maging masaya at positibo sa lahat ng mga bagay. Dahil may pag-asa tayo kay Hesukristo na dinaig niya ang lahat ng kapigatian para sa ating mga sumasampalataya sa Kanya. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanglibutan. Juan 16:33. Yung message no ng Kristiyano drama natin is maging ano tayo, kumbaga kahit lahat naman tayo may tinitiis, 'di ba? Pero kumbaga matutunan nating tignan yung mga positibong perspective pa rin. Kasi lahat naman talaga tayo may mga kanya-kanyang tiisin, may pagtitiis tayo. Kumbaga tayo, that shouldn't stop us na maging negative na kasi may mga ganong ako personally may mga ganon akong experiences na kapag feeling ko ang negative na walang pag-asa,
parang mas lalo kang nanghihina sa mga gagawin mo, mas lalo kang hindi nakakaisip ng mga solusyon sa gagawin mo. Pero kapag positibo ka kasi, kahit may mga tiisin, may mga problema ka, mas nakakapag-isip ka ng kung anong mga pwede mong gawin. Tsaka syempre din yung pagtingin mo sa mga positive outlook. Kasi di ba syempre alam naman ng Diyos yung mga pagsubok natin. Tsaka hindi tayo binibigyan ng mga pagsubok na hindi natin kaya. Kaya kumbaga, lang tayo sinasabi nga na huwag lang tayong mawawala ng pag-asa. Katulad ng Bida sa Kristiyano drama na kahit may kapansanan siya, pinakita pa rin niya na positibo siya, na pinapakita niya na masaya siya kahit may tinitiis siya, di ba? Oo. Tsaka yung kung tayo man nakakakita tayo ng mga tao na nangangailangan ng tulong, di ba? Katulad nun, kailangan niya na parang mabigyan ng advice o kaya napanghihinaan siya. Kumbaga maging source din tayo ng parang maging pag-asa din nila, diba, sa awa at tulong ng Diyos. Baka kaya mo nakita sa kanya yung ganong mga kahinaan para makatulong ka na mapunan yung mga kahinaan na yun, matulungan mo siya na maka-move on dun sa pinagdadaanan niya. Kumbaga maganda yung nagtutulong-tulong din tayo, lalo na kung mahal naman natin sa buhay, kapatid natin, diba? Kaya kaibigan natin. Dahil kung tulong-tulong, ang mabigat na pasan o mahirap na gawain ay gumagaan. Kaya sa Guam ay nagtulong-tulong ang mga kapatid sa Members Church of God International para ayusin ang mga nasirang silid-aralan ng Weringale Elementary School. Tunghayan natin ang isang kwento ng pagbabayanihan para makatulong sa nangangailangan. We appreciate MCGI very much for the support that you have given us. I believe it's God's grace that you happen to come and offer your help, and we're truly appreciative of everything that you guys have been doing for us. And months have passed, and we were hoping to rebuild and replace the devastation that had caused with our families. There was a lot of devastation here. As you know, our school was a shelter. We had housed 256, almost 300 families here who lost their homes. So we accommodated them. They lost everything. But I am so happy and I'm blessed to have the support of your church and your organization to assist us in fixing up Weringale. Nung nadinig namin ang panawagan ng MCGI dito sa Guam na may mga brigada eskwela, ayun, nagkaroon po talaga ako ng pagkakataon na makatulong kahit papaano. Nakikita mo po yung mga kapatid, talagang napakasaya po gumagawa ng sama-sama. Lalo kang ginaganahang magtrabaho dahil alam mo ang ginagawa mo, kalulugod po ng Diyos. It's a blessing that you guys are helping us, that we're not be able to like whatever we cannot do, and you guys are giving a hand. Iba po kasi ang pakiramdam kapag ang pinag-uusapan na mga ganitong gawain. MCGI Cares, nakikita natin mga kapatid, talagang aktibo, nandoon na palagi yung pagnanasa nila na pagka sinabi mayroong gawain, talagang voluntaryo na sila, hindi na sila nagdadalawang isip. We appreciate MCGI very much for the support that you have given us. I believe it's God's grace that you happen to come and offer your help, and we're truly appreciative of everything that you guys have been doing for us. I'm just thankful
and I'm blessed in God's mercy to have all of you here today to help our families, to help our students. And I hope that we continue to share the love and the support for one another as a community. Kaya samantalang kayo'y may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Diba? Yun ang hindi panghihimagod. Kung hindi tayo manghihimagod sa paggawa ng mabuti, mga kapatid, liliwanag ang ating ilaw sa gitna ng mga hintil. Kung hindi tayo manghihimagod sa paggawa ng mabuti, darating yung araw, luluwalhatiin nila ang ating Ama na nasa langit dahil sa kanilang nakikitang mabubuting gawa ng ating pagsasama-sama. Salamat sa Diyos. Huwag tayong panghihimagod talaga sa paggawa ng mabuti. Kasi minsan di ba may isip mo, napapagod tayo minsan sa paggawa ng mga bagay na kung iisipin, may katuturan ba? O di ba? Parang matatanong mo sarili mo, napapagod nga ako sa mga ganong bagay na parang napapasaya ko lang yung sarili. Kumbaga, yung sarili mo lang yung napapasaya mo. Pero ito yung napapagod ka man, di ba? Pero ang dami mong natulungan, ang dami mong napasayang tao, mas iba yun eh. Mas iba yung saya na maibibigay nun sa'yo. At yun yung gustong ma-share ng MCGI sa lahat. Na ito paggawa natin ng mabuti na ipinapakita natin sa kanila. Hindi ito para ipagmalaki na, ay kami, gumagawa kami ng mabuti, ay kami ganito, ganyan. Hindi eh. Ito yung ang pinaka-reason kung bakit natin pinapakita rin sa mga kasambahay natin yung mga ganitong klaseng ginagawa ng MCGI. Eh para mahikayat din sila na gumawa ng mabuti sa iba. Na pagising nila sa umaga, makakapanood sila ng Good Morning Kuya, good vibes yung mapapanood nila at magiging inspirasyon nila all throughout the day na parang, ay dapat sa buong araw na to makagawa man lang ako ng mabuti, di ba? Kaya salamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon na ganito, may mga kapatid tayo sa iba't ibang dako ng mundo na gumagawa ng mabuti at nagiging isang ehemplo at inspirasyon para sa ibang tao. That's right. Yes. At dahil dyan, binabati po namin ng happy birthday si Sis Liza Savila. Happy birthday! Swimming na po tayo ulit. Happy birthday po. Binabati ko rin po ng happy Sabbath anniversary si Brad Johnny Lorgania of KD Rock. Happy Sabbath anniversary po. At good morning din sa aking nanay at kay Mamsi at kay Charmy na nanonood. Hello, good morning. Yan, ako naman po, greetings and good morning kay Tito Bong Nocon, kay Tita Chow, and kay Ate Anay, kay Ate Armil, and Ate Anay. Yan, good morning po sa inyo. And kay Broski, sa Broski na nakatune in ngayon, kay Gabriel Pasco, ayan, nakita ko yung story niya. Nakatune in siya, nanonood siya sa atin ngayong umaga. Good morning. And of course, we would like to thank Lendeson Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. And of course, Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Para laging malusog, masigla at malakas ang buong family, mag-Genesis Organic Spirulina. Ang Genesis Organic Spirulina ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins at antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy, kaya sigurado kang high quality. Siguraduhin may complete nutrition ka everyday with our trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730, also available online and selected Mercury Drug outlets. We would also like to thank Pag-ibig Fund. Mas malaki ang contribution, mas malaki ang ipon. I'm getting the Pag-ibig I deserve. Pag-ibig regular savings, top up na. We would also like to thank Clary's Flower Shop, surprisingly beautiful. For your flower needs and requirements, order at Clary's Flower Shop through their Facebook page or at 0917-867-7477. Clary's Flower Shop is located at 0461 Sampaguita Street, Barangay Biklatan, General Trias City, Cavite. We would also like to thank Adlaon Optical. Visit their branches in Baliwag, Bulacan, at Super 8 Warehouse and beside Kong Pancho. They also have a branch at Aliw Complex, Calvario, Meycauayan City. You may also reach them at 0922-878-5911.
Good morning then, and thank you, Bella Skin Beauty Lounge. They are located at 17 Scout Ibardalaza Street, Diliman, Quezon City. For appointments and inquiries, you may call them at 0916-288-0308 or message them on their Facebook and Instagram at bellaskin.qc. Thank you po, Ms. Ann Cruz, and to all the staff of their QC branch. Stop wishing you had great skin and get it. Relax and let Bella Skin Beauty Lounge take care of your skin. To all women out there, it's time for your early breast screening. You may visit Asian Breast Center located at the 8th floor of Centuria Medical Makati, located in Kalayaan Avenue, corner Salamanca Street, Barangay Poblacion, Makati City. The center is open Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m. except holidays. To get the best level of care, you can book an appointment by calling their mobile number at 0917-127-3278 or send inquiries through email ask.abc@asianbreastcenter.com. For more details, you can visit their Facebook page at Asian Breast Center PH. The Asian Breast Center emphasizes that breast cancer is curable and treatments are affordable when detected and diagnosed early. Good morning mga kasambahay at kay Tatay Danny. Good morning po. Hi. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin. Simula kayo na sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas magkita-kita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning Kuya!